Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube at nakikinig sa DZBB, welcome to the program. Naitay Kapuso, ang ating bisita ngayong hapon ay the breakout star, I think, but a lot of people consider him to be the breakout star of 2023 na tumatawid po sa 2024. Best actor, noong nakaraang Metro Manila Film Festival. Hindi nakaraan because it had been extended up to January 14. Naitay Kapuso, please welcome Cedric Juan. Maraming salamat. Alam mo, when you won, gustong-gusto ko yung pasasalamat. Di ba? Nagpakilala ka. Yes po, yes po. Nagpakilala ka. But take me to that moment. How were you feeling? What was it like? It was overwhelming, Tito Boy, kasi even though a lot of people were asking me na parang, what if manalo ka, ganyan? And I keep on saying na I don't want to expect kasi para less expectation. Because you were up against the legendary Boyet De Leon. Sino pa ba? Ding Dong Dantes. Mr. Piolo Pascual, Alden PJ, Richards, Derek diba? Ramsey. So it was like 5 Goliaths versus 1 David. Pero merong konti na what if ka, no? Yeah, syempre po, Because you syempre. did a good job. You did a great job. Thank you po. And then, so? Tapos nung, I'm trying to compose myself kasi ang dami kong gustong pasalamatan, Tito Boy. Kasi Sinabi mo yan sa speech, I'm trying to compose myself. Opo, pero when I about to step on the stairs, hindi ko na napigilan. Talagang nakaganuto na ako. Kasi naiiyak na po talaga ako. Kasi ganun pala yung pakiramdam na parang after 10 years, tapos makikita mo na hindi mo alam na pwede pa siyang maulit-ulit. So alam mo na I have to do it ng marami, mapasalamatan ko. Tapos, overwhelming yung crowd. Kasi ang pakiramdam ng marami, including some of my friends, like sila Arnold Reyes. Sabi ni Arnold, alam mo yung pakiramdam, Boy, na pwede palang mangyari. Yes. Pwede palang mangyari. So, you know, that, you gave that hope, yung the possibilities. Yun daw ang kanilang pakiramdam. Yeah. And also, lahat ng mga friends sa theater na para siyang naging inspiration. Kasi for the longest time na parang nandyan yung mga acting job, pero mga bit roles o supporting role na sobrang hirap makakuha ng lead role for theater actors. Kaya parang sabi nga ni JC Santos nung nasa after party kami, ang revolutionary na nangyari dito. Galing. Yun po. At napakahusay din ni JC. Yes. Halimbawa, uulitin mo ang iyong pasasalamat. And if you were to do your thank you speech right now, pagkatapos manalo, ngayon na medyo composed ka na, how would you do it? Can I Go ahead. Gusto ko magpasalamat unang-una sa lahat, sa unang mga naniwala sa akin. Can you do it the theater way? Sige nga. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga naniwala sa akin sumulat sa pool. Nandiyan ang Idea First Company ni Direk Percy and Direk Junla na ang teatro, ang mga mahal kong tao sa teatro, nandiyan na rin ang Jesuit Communication at ang MQuest na sumugal sa akin. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa pagtitiwala at pagsugal nyo sa isang taong katulad ko na nagpakilala pa bilang Cedric Juan, ay baka mamaya hindi ako nakatayo dito at humarap sa inyong lahat. Maraming salamat po. Cedric, if you were to do it in front of a camera for film, paano mo gagawin? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa pagsugal sa akin, sa MQuest, sa Jesuit Communication, sa Idea First Company na unang naniwala sa akin. Lahat kayo, kung hindi dahil sa suporta ninyo lahat, wala ako dito sa harap niyo at nagpapasalamat. Maraming salamat po. Okay. So yun ang pagkakaiba. Yeah. Hindi ka nahihirapan mag-move from film to theater to film. Ano ang basic na pagkakaiba? At first, Tito Boy, mahirap po talaga siya, lalo na nanggaling ako ng theater. Kasi pag sa theater, meron tayong mga audiences na medyo sobrang malalayo at medyo malalapit. So, kailangan mong medyo laki yan. I-cover at malaki ang movement. I like it, di ba? Yeah, kailangan mo siyang gamitin talaga eh. And you speak to that last person in the audience. Up to the last, yeah. Tapos, pag sa film kasi, ito lang eh, di ba? So, kailangan maglaro ka sa frame mo na yan, mapakita mo na lahat ng nuances mo na mostly nasa mata, na hindi, minsan kasi
May mga tight shots, may mga medium shots, merong mga wide shots. So magkakaiba pa yun. Magkakaiba pa yung gagawin mo para mabigay mo yung arc ng emotion na ibibigay. Okay, just before this interview, I was talking to your first managers. I mean, specifically si Percy Intalan. Sabi sa akin ni Percy, mula daw, and by the way, you were the first talent of Ideas First, no? At ang sinasabi nila, Percy, mula raw talaga, you didn't entertain the idea of wanting to be a celebrity, a star. Klaro sa kanila that gusto ko maging aktor. Yes. Hindi ka nga raw nagtatanong kung magkano ang bayad eh. Totoo na nag-uumpisa ka raw. Siguro nasanay pa ako sa theater na hindi na alam namin na hindi kami kikita dito. Pero sige, for the art and for all the learning and representation. Malaking tulong, no? Pero does it also help na you come from a family that does not, I mean, you know, napakahirap sabihin, mayaman kayo. Rags to riches po talaga. Pinagtrabahuan. Di ba? You're comfortable. Yes, I think that's word. Now, pero before, Tito, no. When I started pursuing this, no. Hindi po talaga. Mahirap. Mahirap po talaga. As in, nakakaawi ko sila mama at papa, bakit ko daw ginagawa to, mga ganyan. O hindi ka naman kumikita. Yes. The usual line. They asking me na parang, you finish for 4-year course, sana humanap ka ng day job. Yung parang ganun. Kasi sa atin sa Pilipinas, parang extracurricular yung pag-pursue ng arts. Tama. Si Pepe joke no naman, nakausap ko rin. Alam mo naman ako, kinakausap ko ang lahat. You know, sabi ni Pepe, you are an intense, committed actor. Ano ang proseso mo? Definitely. Very, very quickly. Very, very quickly, I don't memorize. I don't memorize first. Gusto ko muna maintindihan yung konteksto ng character. So, babasahin ko muna siya multiple times. Nandun na rin yung repetition na yun. So that I would understand the context of each lines and also the character arc and emotional arc of each sequences. But what about the moment? Halimbawa, ang linya mo ay, mahal ko ang aking bayan. Kaya kong ibigay ang aking buhay para sa bayan kong pinakamamahal. Halimbawa, if you have that line, you go to that line over and over and over again. Bakit? For you to understand na hindi na yung surface, hindi lang yun. Kailangan mo maintindihan na yung mahal na yun, hindi lang siya talagang mahal. Kasi and if you were to do that line, say that line. Para mas maintindihan, maraming mga bagong artista ang nanonood sa atin. Go ahead. Mahal ko ang aking bayan. Gagawin ko lahat para sa aking bayan. Para lumaya sa lahat ng mga klaseng opresyon na nararamdaman ng mga mahal nating mamamayan. And if you were to say that more committed and angrier, how would you do it? Mahal ko ang ating bayan. Gagawin ko lahat para makatulong sa mga pinaka-naapektuhan na nangyayari sa Pilipinas. You're so intense, nakakatakot ka naman. Pero bago ang lahat ng ito, ang dami mong pinagdaanan ng mga auditions. Yes. Ang dami mong mga pinagdaanan, naging prankster ka ng Wow Mali, naging, di ba? Ano yun? Anong trabaho yun? Well, OJT talaga yun, Tito Boy. Nag-OJT po ako kasi mass communication student ako. So nag-OJT ako, so nakikipag-brainstorm kami sa mga writers. Tapos kami na rin yung ginagamit na talent ng Wow Mali. So kami na yung nagpa-prank sa mga victims namin sa streets, mga ganyan. So at the same time, napapractice mo na rin umarte kasi improv din siya. So ayun. Tama. That must have been fun, no? Yes. Ang dami ring mga pag-e-extra ang iyong ginawa. Hindi mo ininday yung mga dadaan ka lang sa camera. You didn't complain because gusto mo maging aktor. Yeah. And let's even go back further. You were part of a group called Moraita Boys. Yes. Ano yun? Dance and sing and dance? That was 2009. And during that time, sobrang sikat ng Canto Boys. Okay. Yeah, Bong Navarro. Ang dami nila na sumasayaw sila pero hindi siya talaga mga skillful ng mga dancers. So sumasayaw sila to entertain people. So anong sayaw? Yung kahit anong movement lang? Like may pagka-interpretative siya. Kailangan siyang comedic. Hindi siya kailangan na maging mga dancers. Hindi yung hataw na sayawan. So entertainment siya. At saan yung ginagawa yun? Ginagawa namin siya sa school. Pag merong event ang Institute of Art and Sciences. At sikat na sikat ka daw kayo sa school. Yeah, recently, because of all the recognitions and accolades. That's right. Tingnan mo naman, no? Yes. Si Jack, si Gat, si Brian, si Tonyo. I know. When you see that photo, what comes to mind? Anong naalala mo kaagad? Sobrang humbling, Tito Boy. Kasi dyan nagsimula yung mangarap na maging performer. Kasi dancer ako talaga nung At hindi mo na binitawan? At hindi ko na siya binitawan. I think this was 2010. Sa mga batang artista,
sa mga nangangarap maging artista na nagmamasid sa atin ngayon, what is your most important message? Always be present. Always treat everyone on set or on stage na equal. Na ensemble work talaga siya. Ganon. Kasi napakahalaga ng work ethics. And I really encourage everyone, if you wanna pursue acting, at least the basic of theater, as in magagamit mo siya kahit hindi mo i-pursue ang acting, magagamit mo siya sa daily life. Tama. And have fun. Have fun, yes. Enjoy the journey. Yes po. And Yes we're gonna have fun as we do Fast Talk. Gusto niyo ba habang ginagawa namin, sumasayaw si Cedric? Di ba? Okay. Cedric, this is the dancing Fast Talk. Okay. Okay? And our time of 2 minutes and our time begins now. Juan Pedro. Juan. Godzilla Gumburza. Gumburza. Stoplight, spotlight. Stoplight. Early bird, night owl. Night owl. Teatro, pelikula. Teatro. Matinik, maangas. Matinik. Gwapo, maginoo. Magino. Seryoso, maharot. Seryoso. Maraming awards, maraming pera. Hirap niyan. Awards? Malakas ang loob, malakas ang appeal. Malakas ang loob. Best actor, best boyfriend. Best boyfriend, I think. Ini-expect mo manalong Metro Manila Film Festival Best Actor. Hindi. Mas gwapo si Enchong o ikaw? Siya. Mas magaling si Enchong o ikaw? Senchong. Senchong. Your hidden talent. Dancing. Your guilty pleasure. Guilty pleasure. Private time. Private Wildest thing you've done. Wildest thing I've done. Oh my God. Nag-drive ako ng lasing. Free trip. Don't do that again. Yes, Free definitely. trip for 2. Sinong isasama mo? What's that? Sorry? Libreng trip. Libreng. Si Kay. Sino yung isama ko? Si JC. Si JC. You will trade lives with someone. Kanino? Anthony Hopkins. Mananalo ka ng 10 million. Una mong bibilhin. Definitely bahay. Titira ka sa abroad. Saan? Tokyo. Cedric, ito ang tanong ng marami. Are you single or taken? I'm taken. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Best time for happiness with friends and family and circle of friends. Deserve kong manalo dahil? Deserve kong manalo dahil alam ko pinagbaguran ko siya 10 taon at alam ko na gusto kong gamitin yung platform na to para mag-inspire and makatulong sa nation building natin. Maraming salamat, Cedric. Oh my God, grabe sobrang intense. Alam niyo ho ba, pinaghandaan ho ko talaga itong pag-uusap namin. Itong suit ko, I wore this in one of my shows. Tapos, minim ho akong gumburza. Kaya pinaghandaan ko talaga sa Cedric. Yeah, But anyway, sutana, Tito couple of Boy. things I want to talk to you about. Cedric, siyempre ang tanong namin, what's next? Number 2, nanonood ka ng Bubblegum. Yes. Totoo ba ang narinig naming usap-usapan? I know your girlfriend may be watching. Tabi-tabi lamang po. Is it true may nanigawan ka doon? And is it true na meron pa raw point na nagkaribal kayo ni Empoy? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back in the show with Cedric Juan, Best Actor, Metro Manila Film Festival 2023. In one of your interviews, you mentioned na ako'y nanalo, pero tuloy pa rin ako, I'm willing to do theater. Yeah. I'm even willing to still do nude scenes. Yung hindi why did you say that in that Kasi, interview? Tito Boy, artist po kasi ako eh. So, you tell stories, you represent, lalo na kung makakatulong siya sa may mga negative connotation ng mga communities, and gusto mong mabawasan yung mga taboos na mga topic. So, yun yung part namin as an actor to parang somehow to tell that story. And I think there's nothing wrong with that. With like doing nudities or like even pero may representation na tayo ngayon when it comes to like doing LGBT roles. Wala kang limitasyon, wala kang boundaries. Wala. I mean, I know you're familiar with materials like Equus, for example, on stage. Kasi parating sinasabi, basta nasa konteksto, basta nasa kwento. Ikaw as an actor, parang
wala kang boundaries for as long as justified yung mga gagawin and hindi siya exploitation, Tito Boy. Maramdaman mo siya the way you talk with your director or sa writer, maramdaman mo kung somehow exploitation na yung nangyayari. Tama. Yeah. Oo, you would know. You diba? would know, you would know. What is next? Sa ngayon, Tito Boy, maraming lumalapit na management. Tapos, gusto kong makamiting talaga sila lahat kasi gusto kong marinig at maramdaman yung genuine thoughts talaga for me. Kasi I think ganyan din kami nagsimula ng Idea First Company. Correct. That was 6 years ago na doon ko naramdaman sa kanila na hindi lang nila ako kinukuha just to fill mga slots. Right. Gusto talaga nila ako kasi nakita nila yung potential sa akin. Halimbawa lamang ikay inoffer, hypothetical, ng teleserye or movie ng GMA. Sino sa mga kapuso actress ang nais mong makatambal? Well, actually, madami. Top of mind, names. Top of mind, Bianca Umali. Yeah. I think one of the That would be interesting. good actress of GMA. Oo. At habang napapag-usapan natin ito, there is no way that you're going to keep that privacy. Alam mo, yung gustong-gusto ko with humility when you said, nais ko pong magpakilala, ako po si Cedric Juan. And that's over. Because now, you're at the threshold of something really big. Are you ready? I mean, I don't know if you can ever be ready to lose that part, you know. You have become public. Are you comfortable now with the concept of fame, kasikatan, which is an entirely different concept? Yeah. Sabi nga ni Percy, ayaw mong maging star. You wanted to be an actor. But that's changing. Siguro pa nagsimula yung ganyan na attitude ko kasi gusto ko makilala ko sa craft ko. Not this, not physical, not facade. Kasi gusto ko sa craft ko talaga ako makilala. So, if ever dadalhin ako ng craft ko doon. Siyempre, sobrang happy ako kasi na-appreciate ng tao yung craft ko. And I think, Tito Boy, kung paano natin pinapapasok yung mga tao, damadla, sa buhay natin, yun yung inaalaw natin para somehow ma-exploit nila. Pero ako, I really want to parang keep my privacy din. And at the same time, gusto ko na makita nila na ang mga artists, tao rin sila at the end of the Right. day. And a large part of that will depend on you. You mentioned the name of Anthony Hopkins. It's possible. May mga artistang katulad ni Daniel Day-Lewis. I mean, pero, di ba? I mean, that's possible. That will depend on how you would manage your life. Okay, nanonood ka ng Bubble Gang. Nanonood po ako. Diretsang Yes. tanong, totoo ba that at one point meron kang niligawan o di kaya naging girlfriend? It's not clear in my mind. Karen, patawad po, tabi-tabi, na taga-Bubble Gang? Hindi po siya talaga niligawan. I think parang I just tried, pero hindi siya nag-work. Okay. So kahit papano, nagkaroon kayo ng moment, ika nga, Yeah. ni Annalyn Baro, I wanna name it. Kasi, Pero super friends lang kami. Parang, are you friends today? yeah, friends. Ay, Friends very pa rin good. kami. Pero hindi talaga yung nagkaroon ng official na exclusively dating. That's clear. Yeah. Okay. Kasi si Empoy, naging crush din si Ana. I don't know how serious it was, but that's why I phrased my question that way. So it doesn't make sense anymore if I ask kung naging magkaribal sila. Grabe, wala akong lapit kay Empoy. Yung humor, yung, oh my God. Ibang klase, di ba? Iba si Ibang Empoy. klase. And you would also go into something like comedy. I think that's the hardest genre of acting for me, Tito Boy. Once again, thank everybody and invite everybody para panoorin pa rin ang Gumburza. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pelikulang Pilipino dahil record-breaking yung Metro Manila Film Festival ngayon 2023. Sana po ay unahin nyo pa rin hanggang January 14 po ang Gumburza. Sana unahin nyo pa rin ang Gumburza dahil yung tinatawag nating Pilipino, nanggaling po ito sa Gumburza. At hindi lang ito kwento ng tatlong paring martir. Kwento po ito nating mga Pilipino. And it's still relevant right now. At bahagi rin ng kwento ng Pilipino ay ang mga kwentong paghihiwalay. Halimbawa lamang, let's do an improv. Nasa isang relasyon tayo. Ayoko na mag-wig. Hindi raw maganda pag nag-wig ako. Naghihiwalay tayo. Ngayong araw na ito, gusto kitang paalisin sa bahay. Dahil ang palagay ko, wala na. Na-outgrow natin ang isa't isa. At may nahanap ka ng iba sa aking palagay. And it's time to go and it's time for you to go. Okay? Is it clear? 4, 3, 2, 1, action! Bakit? Wala lang. You have to go. Ayoko magsalita ng masama at masakit dahil ayoko masakit. Ayoko makasakit. Ayoko. But you have to go. You have to go. Di ko na kaya. Kailangan umalis ka na ng bahay. Pero, wait.
Boy, 8 taon na tayo eh. Pero sayang naman lahat ng pinagsamahan natin. Iginalang mo ba yung 8 taon na yun? Oo. Oo, pinahalagahan mo ba ang 8 taon na yun? Oh, I guess, yes. Mag-usap tayo. Hindi Kaya nga hindi nag-uusap. Don't touch me. Ayokong makipag-usap. Ito ang huling pag-uusap. I know you have someone else. Go. Okay na. Okay. So mag-isip-isip ka. Maybe some other time. Ayoko na. Babalik ako. Don't you dare come back and don't you dare touch me. Go! Bumalik ka dito. Maraming salamat, Cedric. It's so much fun. Thank you. Suportahan po natin ang Gumbursa. Cedric Juan, ladies and gentlemen. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Araw-araw, be kind, make your nanay and tatay proud. # say thank you. Do one good thing a day. Just one. Isa lang. And let's make this world a better place. Goodbye for now, and God bless.